Hello guys. Good evening sa inyo. Good evening sa akin. Good evening din sa inyo dyan. Kasi 5 hours laman lang ang gap natin eh. Ahead lang ng 5 hours lang pala, 5 years. 5 hours lang. Tapos, ito na, mag-start tayo. Naalala ko noon yung kwentong patok. Kwentong patok lang. Parang experience lang. Hirap pala yung nasa Pinas ka pa. First timer tayo. Gusto mong pumunta ng abroad, but nagdadalawang isip kasi natakot ka lalo pag Middle East ang puntahan mo. Diyos ko, parang ang daming balita-balita na ganito. Oo nga, kaya lang, matagal sana ako nag-abroad kung hindi lang inabutan ako ng natakot ako sarili ko. Sabi ko, ano ko buhay ko dun pag mag-abroad ako, kaya lang, iniisip ko talaga yung kinabukasan ng mga anak ko. Kasi hirap talaga, pobre eh. Kaya anak tayo pobre. kaya gawin ang lahat para lang sa ikabubuti, di ba? Ito na. Apply ako. Dami kong mga hindrance noon. Pero, hindi ako Hindi ako, kasi nakailang beses ako apply akong papuntang Taiwan. Pineke kami ng parang mayroon sa amin, sinabotahe yung aming apply. Pangalawa, nag-Hong Kong ako, pag-apply ng Hong Kong. Inabutin ako ng takot. Bakit napunta ako ng Saudi? Imbis na yun ang pinaka-worst na mga balita-balita dito dati. Pero sawa naman ng Panginoon, nakarating din ako na maayos. Ito, na-experience lang kasi syempre, napunta kong amo. Noon kasi, nung panahon, hindi pa nila priority ang English. Priority kaya lang, hindi nila ginagamit. Ngayon, nung pagpasok ko na, syempre, kinabahan ako kasi pagpasok sa airport, tagal na bago ko kinuha. Naglayasan na yung mga kasama ko sa accommodation sa airport. Wala pang kumuha sa akin. Nung tinawag na pangalan ko, natakot na ako. Kinabahan ako kasi dumaan kami nung lambas na Kasi sabi ng agency namin na huwag kayong sumama pag hindi nyo employer. Malay ko ba nung employer ko ba hindi kasi tinawag na pangalan ko. Sumama na kami. Sumama na ako. Kasi medyo namin puro desierto. Sabi ko, hala, ano ba itong lugar na to? Para man itong Huron. Parang probinsya ba? Huron sa amin tawag ng probinsya. Ngayon, nung dinala na ako sa bahay na yun, nung pala sa bahay ng nanay niya yun, bahay ng among babae. Kasi yung amo ko nasa Jisan, doon siya nagturo. Kasi nag-field practice siya sa ibang lugar. Ngayon, dumating yung amo ko, siguro ilang buwan na yun bago dumating muna. Nandun ako naka-stay doon sa may nanay ng amo ko. Siyempre, ang katulong noon, Indonesia pala yun. Akala ko Nepali. O kaya, wala namang alam sa mga lahi-lahi. Alam ko lang, akala ko Pilipino yun. Yun pala Indonesia. Siyempre, nauna sa akin ng 4 months. Siyempre, magaling na siya. Medyo Ito na. Siyempre, sa utos, hindi kami magkaintindihan. Utos niya, hindi ko rin alam. Kasi, Arabic niya ako. Pero English niya ako, yan kaya ko. Is ko kay Arabic, Indonesia. Nga ako. Ito na, lagi akong sinisiraan niya. Ano daw, ganito. Hindi daw ako nagtatrabaho. Sabi ko, ako na lang halos nagtrabaho. Ang nakaintindihan ko yung action niya, sa action. Kasi, nakikwento niya ako sa matanda. Siyempre, yung matanda naman, nanay amo ko, nakikita niya ako kung nagtatrabaho naman talaga ako ngayon, nagsumbong siya. Ganito daw, yung bago daw, hindi marunong maglinis ng ganito, hindi marunong mag-usos. Ako pa, animala ka? Sabi ko, antay ka lang natutok mga Arabic. Yun na, nag-practice talaga ako. Talagang sinaulo ko yung teacher ko, yung maliit na bata, yung alaga ko noon si Abdulaziz. Ngayon, binata na. Matangkad na sa akin. Sabi sa akin. Siyempre, nagtatanong ako kung ano ang tawag sa mga damit. Ganyan. Buti naman, kahit yung pala, yung batang yun, bulol pala yun. Pero okay lang, at least nakuha ko yung iba. Ito na, sabi ng yung Indonesia na talagang matapang siya. Sabi ko, antay ka lang. Nung nakisama ng maayos kasi ayaw ko ng gulo. Kasi takot din ako Nung medyo okay na, natuto mga 3 months talagang marunong mag-Arabic. Pag nagsinungaling din sa matanda, hinahayaan ko lang siya. Tapos nung kinausap ako ng matanda, kasi nag-away kami noon paano, gutom ka na?
Hindi pa kami pakakainin, apat kami noon apat kasi yung dalawa, salta lang din, parang kami yung parang kasi wala pa yung mga amo namin, doon na muna kami nagtambay. Aba, yung Indonesia hindi pa kami pakainin, nagluto na lang, luto na, lamag na yung pagkain, sabi, kasi ako nagugas ako sa babo. Hagisan ba naman ako ng baso? Doon sa lababo, sabi ko, hayop na to. Parang talagang sinubukan yung talaga kung matapang ako, hindi. Takay, kiniliyuhan ko yun sa galit ko. Kiniliyuhan ko yun kasi siyempre natakot ako. Mamaya babasag yung plato. O kaya baso. Ang punta sa mata mo, di hirap na. Hinawakan talagang, hinawakan ko sa ligyon. Sabi ko, huwag kang ganyan ha. Lahat ng trabaho ginagawa namin. Inano lang kita na kumain na tayo kasi anong oras na, 4 o'clock na. Wala pa tayong tanghalian. Ang sagot mo, kung anto mafi kasil, kalas, mafi kadi. Ganyan siya. Ako, sus animal kala. Hindi ko siya payatot siya eh. Matangkad lang sa akin. Sabi ko, di mal ka. Kahit maliit ako, kaya kita. Basta ilagay mo lang sa lugar yung pagkatapang mo. Animal kang malaki. Eto na, siyempre nakita niya na galit na ako. Siyempre, yung kulot, naging kulot na masyado eh. Kulot ang buhok ko, naging kulot talaga masyado. Sa sobrang galit ko. Sabi ko, huwag mo kong subukan ha. Lahat ng pasensya ginawa ko na. Lahat ng pakisama ginawa ko na. Tapos ngayon gagawin mo sa akin. Tapos ito na, sabi niya, mga isang linggo yata, hindi kami imika nun. Ay, bahala ka na sa buhay mo. Basta ako, kung may pagkain, kakain ako. Pag wala, magagawa ko pagkain. Bakit? Trabaho hindi ko pagkainin. Ano kayo, siniswerte? Yung matanda doon, walang problema. Sabi, magluto lang kayo, walang problema. Eh, nung nalaman para ng matanda na, nag-away kami, hindi kami batian, sabi ni mama. Ay ingatan pag ka na lang, ingatan mo na yung dyan, baka lumayo-layo na lang ako na lang dumistansya. Ay ginawa ko rin yun, pero ako nakisama talaga ako na maayos kasi ayaw ko ng gulo kasi siyempre pares tayo mga dayo lang. Eh mamay gusto kong umuwi ka ng nakakabaong, Diyos ko po patawarin. Eh ngayon, yung ilang araw sabi sa nakipagbati yung kasi siyempre pinabayaan namin sa trabaho niya eh. Iniiwan namin sa kusina, bahala ka dyan. Pagkatapos ng kumain, kunyari kami may tatabuhin sa labas, pero wala, chismis lang kami dun. Ayun. Hindi siya nakatiis, tambakan siya ng hugasan eh. Sabi ko sa'yo, sabi ng isang Indonesia, iwanan natin yun Linda. Iniwanan namin, 3 kami, iniwanan namin yun. Mag-isa siya, sa kanya siyempre nagluluto yung matanda. Kami, sabi na ko niya, maglinis kami sa kabila, pero hindi kami naglinis. Opo muna kami doon. Bahala ka sa buhay. Ayun, pagdating namin, tampok siya busan, pawis na pawis yung katulong. Sabi ko, kaya mo, animal ka? Tapang-tapang mo, kala mo kung sino ka, isa ka rin ng pareha namin. Ayun, hindi siya nakatis, nagipag-imik sa amin. Tapos, ayun na, nagkwentuhan na. Sabi ko, ikaw kasi, si Siti yata yun. Ikaw kasi, ang ugali mo, sobra lang. Sinabi ko talaga yun. Muntik pa tayo magpatayan. Para sa tayo naghahanap buhay dito, naghahanap tayong pera para sa pamilya. Hindi ako pumunta na maghanap ng away. Kasi layo-layo natin, mag-aaway tayo dito. Naku po, Pinas na lang. Ikaw umuwi ka ng Indonesia, doon ka makipag-away. Ayun. Hanggang sa nagkabati. Umiyak siya. Ako, siyempre, madali din madali ako maluhain. Mamon din ang pusong mamon din. Ayun, nagpunta na kami. Hanggang sa naging close na kami. Sabi ko sa'yo, Jesus, experience dito. Wala pala yan sa Kaya, kayo, advice ko lang, mga baguhan, kahit luma na ako nga, matagal na ako rito sa amo ko, sawa naman ng Panginoon. Ang problema, ako pa nakisama sa mga baguhan, kasi mahirap na dami ko nakasama ko sa bahay. Itim, puti, pandak, tangkad, lahat-lahat ng size. Lahat-lahat ng lahi para nakasama ko na. Ako ang nakisama kasi ayaw ko ng gulo. Kasi pas tayo naghanap buhay, hanap lang pera mahirap naman yung porke matagal ka na abuso mo yung pagkamatagal mo. Wala yun. Pareha lang din kayo mga katulong, kumbaga isipin. Kaya yun sabi ko sa mga baguhan, kung gusto mag-abroad, habaan ng pasensya. Isa yan, habaan ng pasensya. Magdasal para malayo sa disgrasya. Tsaka gawin ang trabaho para hindi tayo
ano tayo dyan, hindi tayo 3 points lagi sa bungangan ng amo kasi yan ang isa dyan eh. Una, hindi ka nakaintindi sa Arabic. Naalala ko pa noon, first time ako, siyempre wala alam sa Arabic, natutusan ako ng amo ko. Ano daw, Linda? Sabi ko naman, yes ma'am. Siyempre siya Arabic, ako English. Sabi niya, give me a spoon. Bring all. Bring. Ang akala ko yung spoon. Isang spoon lang, di ba? Spoon lang, spoon, kutsara. Di ako, kumuha ko ng kutsara lang. Yun ang nilagay ko sa tray. Tanga-tanga pa nga. Sabi ko naman, finish na ma'am. Yung amo ko naman, parang wala lang kasi hindi naman niya pinansin. Kala niya kasi, kala niya, alam ko na, hindi ko talaga alam. Aroy, umpisa na ka. Gusto niya magbunganga sa akin, natawa tuloy siya. Kasi nauna na ako natawa eh. Sabi ng amo ko, oh, bakit one lang ang spoon? Sabi ko kasi spoon lang eh. Hindi, spoon lang nilagay ko sa tray. Kakain sila, spoon lang. Sabi ng amo ko, kakain tayo, spoon lang ilagay mo. Sabi ko, ano ba yung spoon sabi mo? Ibig sabihin ng spoon. Ayun pa lang, spoon na ibig sabihin niya, lahat na yun. Sabi ko, mali yun. Kasi ang spoon, kutsara lang yun. Sabi ko, ano ba ilagay ko? Sabi niya, lagay ka ng baso, plato, lahat-lahat na. Ayun pa lang yung spoon. Sabi ko, ay, medyo matagal-tagal na, nag-close na kami ng amo ko. Minsan, hindi naman gano'ng close kasi mahirap naman magka-close sa amo eh. Pero bagay, mas maganda makipag-close ka sa among babae kaysa sa among lalaki kasi dyan nag-umpisa yung selos. Siyempre, maano ka sa amo mo. Ano na tayo, yun, sa mukha, malayo tayo. Sa amo ko, ang ganda-ganda. Ito na. Sabi ng, sige, dali na daw doon. Ngayon, nung nasa sabi ng amo ko, ang tubig na, ihanda, sabi niya, JB Moya o Taratakas. Siyempre, wala akong alam dyan, kahit nangangalang, bahala ka sa buhay mo, ano sinasabi mo. Kasi walang alam eh. Nung nagsingya siya nga, asan na yung ganun? Sabi ko, sorry madam, nakalimutan ko. Ay, kumusta? Wala nang munang ganyan. Bawal. Kanina lang, bago mag-6. Check mo na ang nalagat dito. Nandyan, naglaro lang sila. Sabi na, balik tayo kasi dumaan yung Pilipina na katulong sa kabila. Nandito sa pinuntanan. Nandito kami sa Lula kasi. Umalis kami kanina. Alas 4. Alas 3 alas 4 pala. Bawal na bumalik kasi kailangan umalis ka. Maaga ka para makabalik ka ng 5. Kasi pag 5, close na yung daan. Di ka na makadaan. Ulihin ka na ng mga pulis. Kaya dito kami makatulog nito. Bukas kami uuwi ng maaga. Dito kami sa Lula ng amo ko. Balik tayo doon. Natawa ko, sabi ng amo ko doon. Yung ganun. Diyos ko po, sabi, nakuha ko na. Kasi kakain sa walang tubig, sabi sa akin. Pagdating doon, may kasama akong Negra, Sri Lanka. Sip-sip yun. Magaling mag-English yun, magaling mag-Arabic. Nandun sa kanya. Kala niya, mauto niya ako. Tapang-tapang nun. Sabi ko, nako, kahit matapang ka pa dyan, marahas ka sa Arabic, mag-English na lang tayo kahit tuwad-tuwad yung English ko. Ayun. Pero hindi naman niya ako hindi kami nag-away nun. Ano ko na nun, yung tuwing akit ako sa taas, sumusunod dyan sa likod ko. Kasi, i-chismis muna natin yung kasama ko. Alam mo, pag akit ko sa taas, susunod siya sa likod ko. 1 year bago ko yun na 1 year ko muna bago ko sa sinumbatan kasi hindi parang tapang niya, hindi siya makipagsundo. Sip-sip. Lahat chinichismis dun sa matanda sa amo niya. Hindi naman ako tatakot dun. Yung last na medyo nagkabati-bati na kami, medyo okay, nakuha ko ng ugali niya, nakuha na rin ugali ko. Kasi minsan pag nagluto siya, ayaw ko na marumi eh. Sa tingin ko, sabi ko, buhugas ng kanin, marumi. Kahit may mga, kasi ang bigas dito, stock. May mga yung anong tawag dyan? Para bang bukbuk.
Sabi ko nakadira nung kainin kaso wala na lang dyan. Sigutom eh. Kaya naghugasan mo ng maigi. Sabi ko, marunong ako mag-Arabic na. Sinabi ako na, tigasil, suy gasil na deep. Wag yung, basta ka lang makapag-wash, finish. Sabi niya, ay hindi, clean na yan. Pag hindi mo linisan yan, talaga isumbong ko sa amo mo. Nga you cook dirty. Ayun, natakot siguro yun. Ay nakita niya kung paano ako maghugas ng gulay, ganyan. Ayun, gumaya, sabi ko, kakain din tayo niyan. Mapasok yun sa natin, tapos baka mabuhay yan doon, patay tayo dyan. Natakot din siya doon, siya naumpisa ng malinis. Sabi niya, ay naku, kasi galit siya sa matanda. Kung maging galit yan, kasi kakain tayo, bahala din galit mo. Huwag yung sana may pagkain, kasi pagkain yan. Ayun doon siya natuto, medyo malinis siya magtrabaho. Pero wala rin, nagtagalin tumakas. Sabi ng amo ko nun, ay, benek na. Nalaman ng amo ko na hindi gaano kami close ng negra. Utusan niya ako. Hindi naman ako magkaintindihan. Pero sabagay, kung mag-Inglesan kami dalawa, okay lang. Ayun, pero sa katagal, nagbati naman kami. Ito na, sabi naman, sige, yun lang, kasi share lang yun, parang experience. Kaya mga first timer, kung gusto mag-abroad, kaya lang, Middle East parang mahirap talaga. Pero okay, hindi naman lahat. Magdasal lang kayo na makatagpo kayong amo na mas maganda talaga dumang kayo agency, kasi wag yung mga may nagsabi sa akin na, Den, pakian naman dyan. Ayoko, kasi kung anong problema nyo, mahirap na yung ganun. Mas maganda yung galing mag-apply kayo pa may agency. At least kung may problema kayo, amayaw kayo sa amo nyo, pwede kayo pagpatid sa agency. Kasi pwede pa kayong palitan before pa mag 3 months. Mapalitan ka pa. Pwede ka pa ibalik sa agency. Kasi mahirap yung calling ka lang. Siyempre, pag ayaw mo sa amo mo, mahirap na. Mas maganda yung may agency ka muna. Kasi para safety ang pag-apply mo. Wag kayo magpada sa mga recruit. Mahirap na yung ganun. Mas maganda dumaan muna kayo agency para legal. Diba? Okay guys. Good luck sa mga mag-apply tapos ngayon lockdown. Pero mahirap pa. Hindi pa yung lockdown talaga. Kaya lang muna. Bye. Ay, to okay lang.